Good morning po mga bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Latest progress po rito sa totoong flood control. Hindi po ito ghost project mga bayan. Itong Marikina flood control. Ito na po. Grabe mga bayan, nanginginig yung tuhod ko. Ang vibration. Sa kabilang side, yun yung Simisyo, no? Joint venture ng Toyo. Sa kabila, bubuhusan pa ng retaining wall sa taas. Dito naman lipat. Yan yung machine na ginagamit nila mga bayan. Ito na po mga bayan yung aerial view natin. So ayan po sa baba ay maglalatag po sila dyan mga bayan ng mga graba, no? Para dyan po dadaan yung mga mixer truck, yung magbuhos dyan sa gagawing flood control. Dito sa portion po ito ng Barangay Santolan, Pasig mga bayan. So itong Marikina flood control mga bayan, ang kinuha po ay ito na pong Toyo and Simisyo joint venture na po ito. Dalawang Japanese contractor po ito mga bayan na nagsama-sama upang masolusyonan na po ang dekadang problema rito sa Marikina at Pasig mga bayan sa tuwing masamang panahon. Ay talaga yung tubig naman na galing sa Rizal, galing sa Antipolo ay dito ang bagsak. Kaya para mawala na po, maibsan na po yung pangamba ng ating mga kabayan rito sa Marikina at Pasig. So ito na po yung sure na gawa. Masisilayan pa ninyo mga kabayan yung ship pile na ginamit. Oh. Yan ay 22 meters po yan. Hindi lang po yan basta-basta mga bayan, no? Ay maraming nagsabi 5 years lang daw mabubulok na yung bakal. Hindi po yan basta-basta mga bayan, no? Marine plate daw di umano yan. Hindi po yan basta-basta masisira. Japanese pa. Kapag Japanese mga bayan ay may dignidad po yan. Sa ano? Flood control? Ha? Hindi. Nilawakan lang nila kasi ano yun eh. May ano din yan, pwede ka mag-jogging dyan pag matapos. Opo.
Diyan ka na magtataho yan kuya pag matapos. Lagi sila eh. Oo, malakas dyan, bintahan, taho. Yan po mga bayan, live tayo. Dito sa Marikina Flood Control sa may Barangay Santulan, Pasig. Sana all. Natin, job. Oh. Sa 2019 ba ito na award? Quality kasi ang gawa ko sir, kasi hapon ang kontraktor, Japan. Ang mga manpower, Pilipino. Magaling naman ang Pilipino eh. Magaling. Ang ano lang, yung mismong kontraktor. Tsaka siyempre sa politiko. Magaling yung magnakaw. Yes. Politiko natin, magaling magnakaw. Delikado nga yung siguro mo. Ito yung sagot niya. Grabe mga bayan, no? Kung makita natin dito sa ating video, sa ating drone shot, maliit yung bakal. Pero sa personal, napakalaki. Halos kasing lapad ng katawan ng tao. At hindi lang yan, mga bayan, no? Baliktaran po yan. Sa likod ng, ipapakita ko sa inyo, close in mamaya, no? Yung zip file na ito. Hindi po yan basta-basta. Sobrang laki. At hindi po yan basta-basta kalawangin, no? Sabi po ng ating mga bayan na may nag-comment, mabilis daw masira dahil mabilis lang yan kalawangin dahil nakabaon yan sa tubig. Hindi po yan basta-basta mga kabayan, no? May iba po ang teknolohiya ng Hapon kaysa ating mga Pilipino. Ating mga Pilipino, lalo na po sa ating nasa gobyerno, ay kaliwat kanan na naghihilahan pababa. Dapat magkaisa para mapaunlad ang infrastructure ng ating bansa at higit sa lahat ang pamumuhay ng sambayanang Pilipino. Nagsisiraan, naghahatakan pababa. Ang talo po ay tayong mamamayang Pilipino. Yung mga politiko na yan, hindi yan sila talo dahil kaliwat kanan nga ng pagnanakaw eh. Kita nyo yung mga ghost project na flood control. Billion, 100 billion pinangalanan ni Saldico at ni Senadora Amy Marcos. In Jesus' name na lang mga kabayan. Kung masisilayan ba ninyo mga bayan yung mismong sipal na binao nila ng Toyo Corporation, talagang grabe. Mas malapad pa sa katawan ng tao. At hindi lang po yan mga bayan, baliktaran po. Talikuran yung bakal na binaon dyan. At napakahaba. 22 meters po ang binaon mga bayan. Pag matapos yan mga bayan, ganito na po yan ang forma. Oh.
Sa taas ng seat pile mga kabayan, bubuhusan niyo ng concrete cement. Ganyan na po yan. At ito na po ang retaining wall sa taas. Yan na po yung haharang sa baha. Kung may mga masasamang panahon, alam naman natin ay ang ating bansa ay palaging may sakuna, may bagyo, masamang panahon. Kadalasan umaapaw itong Marikina River. Pagkatapos nito mga kabayan, ay mayroon po silang dredging dito. So actually ngayon po ay start na po sila nagde-dredging, no, sa taas natin. Maya-maya sa huli na nating video, mayroon tayong ipakita sa inyo, no, na start na po ang dredging dito sa Marikina River. Dito sa portion na po ito, sa halos tapat na po ito ng sa may riverbank na, no, halos katapat na po ng SM Marikina yung nagdi-dredging mga bayan. So ito na po yung pangalawang nila baon rito sa seat pile mga bayan. Ganon din, ang kagandahan nito talagang napakatibay yung gawa. Yung mga bakal na ginagamit ay hindi siya ordinaryo at talikuran at sobrang kapal. Grabe. Ibang-iba sa, hindi ko sinisiraan po ang ating mga kabayan, no? Ibang-iba po sa local contractor. So ang manpower nitong Toyo Corporation at Shimizu Corporation mga bayan, Japanese contractor po ito, dalawang contractor po ito. Ang manpower nila ay mga Pilipino din. So ang nag-supervise lang nito, mga Filipino engineer din at mismong Japanese, pinaka-head siguro nila, Japanese engineer para quality at parang nasa Japan din ang gawa talaga mga kabayan. Talagang kita nyo naman yung mga infrastruktura sa Hapon. Talagang napakasolid. Kumbaga parang dinala na nila rito sa Pilipinas yung mga gawa nila. Kung alala niyo po mga bayan, yung mismong Agas-Agas Bridge sa Sugod, Southern Leyte, napakataas at grabe yung magkabila ang bundok nilagyan ng tulay. Ang gumawa ay Hapon. Grabe, napakasolid yung gawa. Hanggang ngayon, kahit anong bagyo, anong mga landslide ay hindi natitinag yung gawa ng mga Hapon. Ang lupit. So ito po, ganito po yan mga bayan, no? Pakita ko lang sa inyo yung mismong seat pile. Ayan. Makita niyo po ninyo yung bandang kaliwa at yung mismong likod ng seat pile. Mayroon pa siyang bakal na kasing haba din ng seat pile. Parang naka-welding siya mga bayan. Ganyan po ang binaon, no? Ayan na po. Sa portion po ito ng Eastwood mga kabayan. Na kung saan, ayan po sa dulo, ay naglalatag na sila roon ng retaining wall sa gawing kanan. So sa taas nitong bakal mga kabayan, sa taas nito, lalatagan ng concrete cement dyan. Pero bago latagan nila, lalagyan pa nila yung mga rebars yan. Mga siksik, liglig, umaapaw na rebars ang ipatong doon. Saka pa nila bubuhusan at napakasulid. So ganyan mga kabayan. Balik tayo rito sa area ng Tawiran sa may Santulan, Pasig. Ayan po sa tapat natin. Pakita ko sa inyo yung tapos na. Ayan. Pero tataasan pa yan mga bayan. Dahil ang haba nito, ang taas nito ay halos nasa 22 meters po. Ang mismong retaining wall. Kagaya na doon sa mismong unang upload natin sa mismong SM Marikina, no? Na yung retaining wall halos kadikit na doon sa Marcos Highway.
Ayan po mga bayan, masisilayan pa natin yung details, no? January 2019, ito. Inumpisahan ng paggawa nito, ang hapon ang gumawa. Kaya napaka-solid at napakatibay nitong gawa ngayon ng mga hapon. Ito na yung tax ng sambayan ng Pilipino, no? May nakita na tayo na talagang siguradong quality at hindi ghost project na pinangalanan ni Saldico at ni Senadora Amy Marcos. Sana po ipagdasal po natin ang ating bansa, no? Sana po ang mga namumuno ay unahin po nila yung sambayan ng Pilipino, yung pag-aayos ng mga infrastruktura sa mga katulad nito na napaka-solid, no? Inaward ito noong 2019 pa. So, kung ganito lahat yung flood control sa ating bansa, katulad doon sa Cebu, na talagang noong kasagsagan ng bagyong Uwan ay talaga namang hindi kasi maayos yung pagkagawa ng flood control doon, kaya umaapaw ang tubig, no? Iba talaga pag maayos din ang infrastructure, dahil yung tubig talaga ay doon talaga babagsak sa mismong ilog, at yung mismong flood control ay hindi iyon guguho kung yun ay katulad nitong gawa ng Toyo at Shimizu joint venture na mga hapon ang gumawa. Napaka-quality. Yun nga lang ay talagang yung mga buayang ilan na sa gobyerno ay talagang hindi sila makakopit dyan, dahil ay mga hapon na ito ang gumawa. So sana po ay matauhan ang ating gobyerno, no? So ito naman po mga kabayan yung mismong pagdi-dredging na ngayon, no? Posible ang gumawa rin nitong dredging dito sa Marikina Flood Control mga bayan. Ito ding Shimizu at Toyo, no? Sila rin ang nagdi-dredging dyan. Palalimin ng husto itong Marikina River. Masisilayan po natin na talagang kahit hindi pa tapos yung paggawa ng flood control, tuloy-tuloy pa, ay tuloy-tuloy na rin sila pag dredging nitong Marikina River. Yan po ang kagandahan, para yung tubig dito sa Marikina River mga bayan, bababa pa yan ng husto kung matanggal na yung mga lupa, mga burak dyan. Kasi ang ilog, pag matagal na yung ilog mga bayan, tataas yan dahil po sa mga lupa na nasa ilalim. At kung may masamang panahon, bilis yan aapaw dahil mataas na yung soil na nasa ilalim. So yan na po ang ginawa ngayon ng Toyo at Shimizu joint venture, mga hapon ang gumawa. So masisilayan natin mga bayan yung kanilang backhoe. Iisa lang pero ang tindi. Ang laki ng pag makakuha ng mga putik dyan sa Marikina River ay talaga naman. Ayan po, yung mga lupa dyan, ayan po, tatanggalin yan. Kasi yan ay temporary po yan tinambak dyan noong paggawa dyan ng flood control.